Kumusta Sir Kira? Tawagin mo na lang akong Sandy. Nangyari tong ikukwento ko noong 2016. Kasama ko ang asawa ko na pumunta sa burol ng nanay ng kaibigan ko. Kaibigan ko yun magmula pa man ng elementary ako at hanggang ngayon na magpo-40 na ako. Magkalapit lang kasi yung bahay namin noon. Elementary hanggang makagraduate ng high school. Nasa iisang eskwelahan lang kami. Magkaiba lang kami ng kinuhang course nung college. Kaya doon na kami nagkahiwalay. Pero yung samahan namin ay ganun na ganun pa rin. Kaya nga noong ibinalita niya sa akin na namatay na yung mama niya, kahit pagod kami ng asawa ko galing sa trabaho, pumunta talaga kami doon para makiramay. Mula unang gabi ng lamay hanggang sa mailibing ito ay nandoon ako para sa kanya. Napansin ko to doon sa lamay noong ikatlong gabi na. Wala pa din yung ibang kamag-anakan niya sa burol nito. Kaya nakikiasikaso ko nung gabing yon. May isang matandang lalaki doon na palaging nakatambay sa labas ng gate. Doon siya nakaupo sa mahabang bangko na nasa gilid ng gate. Kaya nung gabing yon, ako ang nagdala ng kutkutin sa kanya. Dinalhan ko siya ng fish crackers, tinapay at candy. Tapos tinanong ko din kung anong gusto niyang inumin. Juice ba kako o kape? Mahina siyang sumagot ng kape daw. Kaya dali-dali akong nagpunta sa tabi ng water dispenser at nagtimpla ng 3-in-1 na kape. Pagbalik ko sa matanda, ibinaba ko lang yung kape sa bangko tapos nag-asikaso naman ako ng iba. Nung masiguro ko na nabigyan ko na lahat, tinabihan ko na yung kaibigan ko. Tinanong ko sa kanya kung nakikilala ba niya yung matandang lalaki na palaging nakapwesto sa bangko na malapit sa gate. Sabi ko pa, gabi-gabi din ka akong dumadalaw yung matanda na yon. Pero hindi ko lang maalala kung saan ko nakita. May pagka-pamilyar kasi kako yung mukha ng matanda, pero hindi ko mawari kung saan ko yun nakita. Pero sagot niya, wala naman daw matandang nakatambay doon sa gate. Tapos pagtingin ko nga, oo nga't wala yung matanda. Sakto nun may bisitang dumating na agad na nilapitan ng kaibigan ko. Kaya ang ginawa ko, nagligpit na muna ako ng mga kalat sa table. Paglapit ko dun sa may gate, nandun pa rin yung kapeng tinimpla ko para sa matanda. Lumamig na lang pero hindi yun nabawasan. Maski yung mga kutkuti na dinala ko walang bawas. Kaya naman kinuha ko yun at ibinalik sa service table. Tapos itinapon ko na yung mga balat ng pinagkainan. Sa ika-4 na araw, kakapark pa lang noon ng owner namin. Nakita ko na agad yung matanda na nakatambay na naman sa gate. Nakatayo lang ito doon. Nakatanaw sa loob na para bang may hinihintay. Pababa pa lang ako noon ng sasakyan, sinalubong na ako ng kaibigan ko. Tapos sinila niya ako papasok sa kwarto niya. Nanginginig pa nga yung kamay niya na ipinakita sa akin yung 2 missed call sa 2 magkaibang cellphone. Hindi ko alam kung posible ito Sir Kira. Pero tumawag yung caller sa 2 number sa parehong oras. At yung caller ay yung cellphone number ng nanay niya. Tapos hinugot niya yung cellphone mula doon sa ilalim ng unan. Simula daw noong manggaling sila sa probinsya, ay siya na ang may hawak ng cellphone ng nanay niya. Sa kanya kasi palagi ipinapatabi kapag nasa labas sila. At mula nga daw noon, papunta sila hanggang sa makabalik sa bahay nila, ay siya lang talaga ang may hawak ng cellphone na yun. Kaya nagtataka daw siya kung paanong nakatawag yung number ng nanay niya sa kanila. At hindi lang din daw sa kanya tumawag. Maski mga kapatid nito sa probinsya ay tinawagan din. Kung hindi nga lang daw ito tumawag, sa huling gabi pa sana ang mga ito pupunta para kinabukasan ay diretso na ring libing. Tapos ay uuwi na rin kinagabihan. Ganun daw sana ang plano. Pero dahil nga sa tawag na yon ng nanay nila, ay napapunta sila sa burol agad-agad. Dito pa lang niya nakwento talaga sa akin kung paano namatay ang mama niya. Hindi ko kasi talaga ugali ang mag-usisa. Wala nga akong planong tanungin siya noon.
dahil ayoko nang dagdagan pa yung sakit na nararamdaman niya sa pagkawala ng mama niya. Umuwi daw sila sa probinsya ng mama niya para asikasuhin ang late registration niya para magkaroon ng record sa NSO. 3 araw din daw ang inilagi nila doon dahil sinulit na ng mga kapatid ng mama niya na magkakasama sila. Tapos doon nga sa biyahe nila pauwi, doon na inabutan ng mama niya. Sobrang init daw kasi noon. Tapos yung sasakyan na gamit nila, sira pa yung aircon. Na heat stroke daw ang mama niya at doon na nga sa sasakyan nila namatay. Naisugod pa naman daw sa ospital pero hindi na rin umabot. Matapos niyang ikwento yon, napansin ko agad yung mga picture na nandoon sa wallpaper ng cellphone ng mama niya. Nakilala ko agad yung matandang lalaki na nandoon kaya itinuro ko yon sa kaibigan ko. Sabi ko, yun yung matandang lalaki na nakatambay sa gate nila. Inopen niyo yung mismong picture na yon. Tapos isinumpa doon sa mismong mukha ng lalaki. Tinanong ako kung sigurado daw ba ako. Sabi ko, sigurado talaga ako na siya yun. Tapos ang sabi niya, yun daw yung nag-iisang kapatid na lalaki ng mama niya. At yun yung panganay. Pero may 2 taon na rin daw itong patay. Hindi talaga ako makapaniwala nun sa sinabi niya. Dagdag pa niya, kaya daw siguro parang natutulog lang yung mama niya sa sasakyan nung mamatay ito ay dahil kasama pala nila ang kapatid niya. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Pagkatapos ng nalaman ko na to, hindi ko na nakita pa yung matandang lalaki sa gate nila. Pero kada makikita ko ang parteng gate na yon, pakiramdam ko nandun pa rin yung matandang lalaki. Kaya nilalagyan ko pa rin ng isang basong kape hanggang sa mailibing na si tita. Magandang araw sa lahat ng nakikinig at sa iyo, Boss Kira. Ron po ng Caloocan. 38 na ako at may sarili ng pamilya. Actually, naging bonding time na nga rin ng pamilya ko ang pakikinig sa stories mo. Mula nung di sinasadyang ma-discover ka namin sa Spotify habang nasa kalagitnaan kami ng traffic sa expressway. Napakinggan na namin lahat ng kwento sa podcast mo. Kaya naisip kong magbahagi na rin ng sarili kong karanasan. Nangyari to mga year 2015, kung tama ang pagkakaalala ko. Nag-decide kami noon na iparepaint yung sasakyan namin. Halos 1 buwan ding inabot yung proseso. Kasi sabi nung gumawa, marami daw silang ginawang bodyworks at restoration. So nag-commute na lang muna ako noon papasok sa trabaho. Kaso hindi ako natuwa. Di na ako sanay. Mas pagod pa ako sa biyahe kaysa sa trabaho ko. Kaya 3 days lang akong tumagal nun sa pagko-commute. Nag-decide na akong bumili na lang ng second hand na motor. Suzuki Skydrive yung nabili ko. Mura ko lang nakuha. Maliban sa minimal scratches, ayos na ayos pa talaga yung unit. Tapos kompleto din yung papel. Steel nga kasi ang ganda tapos ang mura pa. Naging enjoyable na sa akin ang pagbiyahe-biyahe papasok at pauwi. Traffic pa rin naman. Pero mabilis kong nalulusutan. Hindi ko na kailangang pumila at makipagsiksikan sa LRT. Hanggang sa mangyari nga ito. Ilang beses akong namatayan ng makina. Palagi pa namang gabi nangyayari. Tapos sa wala pang katao-taong lugar. Nung unang mangyari, akala ko naubusan lang ako ng gasolina. Kako pa, sira pala yung gauge. Kaya naman itinulak ko na muna yung motor hanggang sa gasolinahan. Pero pagbukas ko ng tangke, marami pa namang laman. Nung pangatlong gabi nang nangyayari, kinabukasan nun nag-half day na ako sa trabaho. Dinala ko na sa mekaniko yung motor. Nilinisan yung karburador. Pinalitan ng spark plug, mga fuse, tune-up na rin.
Chinek din yung wirings. Okay naman. So akala ko okay na talaga. Pero kinagabihan nun, nung pauwi na ako, namatayan na naman ako. Doon ko lang napansin na sa iisang lugar lang pala ako laging namamatayan ng makina. Yung palikong daan papasok ng Maynila galing sa Makati. Nakalimutan ko na yung pangalan ng lugar. Basta doon. Doon ako laging namamatayan. Ang dilim pa naman doon. Lalo na nung time na yon. Ngayon kasi kahit papano may ilaw na eh. Napansin ko rin na bago ko mamatayan, laging bumibigat yung motor ko na para ba akong may angkas na malaking tao. Literal na mararamdaman mo yon. Kasi bigla yung pagbigat ng motor. Hindi siya gradual. Tapos makakaramdam ako ng kakaibang lamig sa likod ko. Tapos yun na, hahagok na siya at mamamatay. Sinubukan ko pang ang tawagan yung nabilhan ko ng motor. Pero hindi ko na makontak ang loko. Sinubukan ko ring ibenta na lang at bumili na lang ng bago. Hanggang isang gabi na naman, nung malapit na ako dun sa likuan na yon, kinakabakabahan na ako. Pero natuwa ako kasi hindi nagloko. Nagtuloy-tuloy siya ng takbo hanggang sa makalagpas na ako sa lugar na yon ng hindi namamatayan. Ang laki pa ng ngiti ko nun. Kako, natakot atang mabenta kaya tumino. Paglagpas ko sa may gasolinahan, may checkpoint. Napara ako, kaya naman itinabi ko yung motor at huminto. Inilabas ko yung lisensya at papel ng motor. Pagka-check ng mga papel, napatingin sa akin yung pulis. Sinipat-sipat din yung motor. At nagulat na lang ako nang akbayan ako ng isang pulis. Pinasunod ako sa mobil nila. Sumama daw muna ako sa presinto. Nagtanong ako kung bakit. Sabi niya, may alarma daw yung motor. Nakaw daw. Gulat na gulat ako nun. Kinabahan agad ako. Pero kinalma ko ang sarili ko. Sumama ako ng mahinahon. Doon ako in-interview at nagpaliwanag. Sinabi ko na nabili ko lang na second hand yung motor at hindi ko kako alam na nakaw pala yun. Ipinakita ko rin yung deed of sale at yung usapan namin nung nabilhan ko. Sinabi ko rin na bala ko nga kako sanang isole dahil pasira-sira yung motor. Kaso hindi ko na makontak yung seller. Ang sabi ng mga pulis, biktima daw ng hold up yung may-ari ng motor. Pumalag, nanlaban, kaya hayon at tinuluyan. Pinagsasaksak at namatay. Tapos ay itinakbo rin yung motor. Ang tagal ko doon sa presinto. Pero na-release din naman ako nung napatunayan na inosente talaga akong buyer. Ibinigay ko lang lahat ng detalye ng seller at kung sakali daw na kontakin ako nito, ipaalam ko daw agad sa kanila. Pero inimpound na yung motor. Sayang pera pero wala akong choice kundi ang bumili na lang ng bago. Pero yung brand new na ang kinuha ko para sigurado. Siguro hindi ito sobrang nakakatakot gaya ng ibang mga kwento mo rito. Pero ang masangkot sa ganoong experience, sobrang nakakakaba at nakakatakot. Alam nyo naman ang hustisya dito sa Pinas. Salamat kung mababasa at mapapasama ito sa next kong mapapakinggan sa podcast mo. God bless. Hello Sir Kira, kumusta po? May gusto lang akong i-share na kwento sa inyo. Matagal nyo na akong tagapakinig. Parang mga 5K pa lang yung subscribers nyo nun. Sa tagal kong nakikinig sa inyo, ngayon lang ako makakapag-share ng kwento namin ng asawa ko. Tawagin mo na lang akong Joyce. Last year Sir Kira, ikinasal ako sa long-time boyfriend ko na si Luis. Bale, hindi po namin totoong pangalan ang ginamit ko.
Natira lang kami sa bahay ng parents ko ng 1 buwan bago kami tuluyang bumukod. Nagkumpleto pa muna kasi kami ng mga kailangan namin sa apartment. Pumili din kami ng bahay na malayo sa parents naming pareho. Malayo, tipong 3 hours drive kapag maluwag ang kalsada. Eto na nga Sir Kira. Every month talaga, umuuwi kami sa parents namin. Kung kanino lang ang mauna. Minsan sa parents niya, tapos kinabukasan sa parents ko naman, and vice versa. Tig-isang araw lang kami doon. Tapos gabi ulit ang biyahe namin pa uwi. Isang beses na umuwi kami. So gabi na nga yun, kaya hindi namin inaasahang matatraffic pa kami. Sobrang dami pang sasakyan sa kalsada. Yung almost 3 hours na biyahe namin, naging lagpas 4 na oras nung gabing yun. Nung malapit na kami sa bahay namin, niyaya ko siyang mag-Jollibee muna bago kami umuwi. Nakaramdam kasi ako ng gutom. Tapos sigurado namang tatanghaliin na rin kami ng gising kinabukasan. Kaya naisip kong mag-takeout na lang ng pang-lunch namin para iinitin na lang. Pumayag naman ang asawa ko. Pero itinabi niya muna yung kotse. Dahil ihing-ihi na raw siya. Medyo may kalayuan din kasi yung 24 hours na Jollibee sa amin. Kaya hindi niya na raw matitiis pa. Sa isang madilim na parte ng kalsada kami huminto. Paglabas niya, nagmamadali siyang umikot sa kotse at umihi malapit sa poste. May mga puno at matataas na damo din doon, kaya tago din talaga siya. Nung pabalik na siya at papalapit na sa kotse, hawak niya na yung cellphone niya at may kausap siya. Nadinig ko na agad na papa ko yung kausap niya. Nagtaka pa ako nun. Kasi anong oras pa lang nun? Bakit tumawag na agad sa amin ng tatay ko? Pagkatapos nilang mag-usap, sinabi lang niya na kinonfirm lang daw ni papa kung nakauwi na daw ba kami. Nanaginip daw kasi si mama ng hindi maganda, kaya tumawag sa amin. Tinanong ko naman kung anong sinabi niya. At ang sabi lang niya malapit na kami sa bahay. Matagal niya akong tinignan nun. Tapos niyaya niya na muna akong magdasal. So saglit kaming nagdasal. Pagkatapos nun, bumiyahe na ulit kami. Tahimik na lang kami nung time na yon hanggang sa makarating sa Jollibee. Medyo nawirduhan nga din ako sa kanya. Ewan ko ba? Parang nung pagpasok niya ng sasakyan pagtapos niyang umihi, nag-iba yung mood niya. Kapag ganun Sir Kira, nababad trip ako Ayoko kasing napapaisip ako kung anong nangyari. Basta kasi bigla na lang siyang nagkaganon. Kasi ugali din niya, napapalipasin niya muna yung mood niya na yon bago niya ako kausapin o pansinin. So ako, naiinis ako kasi napapaisip ako Pero kahit ganon, hindi ko naman siya pinilit na pansinin o kausapin ako. Hindi ko na lang din siya masyadong pinansin. Hanggang sa makauwi na nga kami sa bahay. Pagdating sa bahay, inayos lang namin yung mga gamit namin at nagpalit ng damit bago kami nagpahinga sa kwarto. Kinabukasan, okay na siya pero hindi ko pa rin siya masyadong pinapansin. Nung kumakain na kami ng lunch, ang bungad niya agad sa akin. Magpalit na raw kami ng sasakyan. Siyempre nagulat ako. Hindi ko kasi alam kung saan siya nanggagaling. Kung bakit niya biglang naisip yun. Second hand namin nabili yung kotse Sir Kira. Maayos at maganda pa. At pinaghirapan naming magkaroon nun dahil kailangan namin. Hindi po ito luho, kundi needs talaga. Hinintay ko lang na dagdagan niya yung sinasabi niya. At doon na siya nagkwento. Nagsimula daw ang mga panaginip niya ilang araw matapos naming makuha yung sasakyan na yon. Palagi daw kaming may kasamang bata kada gagamitin namin yung kotse. Hindi niya raw iniintindi nung una kasi parang normal na bata lang naman daw yung nasa panaginip niya. Walang nakakatakot o kung ano paman. Naisip nga niya na baka daw kakaisip niya kung kailan kami magkakaanak kaya siya nakakapanaginip ng ganon. Baka daw yun na pala yung magiging anak namin in the future. Pero nung matapos daw siyang umihi doon sa hinintuan namin ng madaling araw,
Nakita raw niyang may bata sa likuran ko. Sigurado daw siyang bata kasi maliit pa. Tapos sakto pa na tumawag si Papa at sinabing nakapanaginip daw si Mama ng masama. Bigla raw siyang natakot doon sa batang nakita niya sa likod ko at sa bata sa panaginip niya. Natakot daw siya kasi naaksidente kami sa panaginip ni Mama at isang batang lalaki daw ang dahilan nun. Halos hindi ko matapos nun yung lunch ko dahil sa mga sinabi niya. Kaya pumayag na rin agad ako. Bigla din kasi akong kinilabutan dahil dun sa kwento niya. Mabilis na inasikaso ni Luis yung pagbenta. Mabuti na lang nga at nabenta agad at nakabili din kami ulit ng ibang sasakyan. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Sana po mabasa ninyo. More stories pa po. Salamat. Hello, Sir Kira. Tawagin niyo na lang akong Marco. 28 years old. Isang corporate worker. Wala pa akong pamilya, kaya ang tanging iniintindi ko lang ay ang sarili ko. Matagal-tagal na rin akong namumuhay ng solo dito sa Manila. At noong nakaraang taon lang, nabili ko na rin ang gusto kong sasakyan. Second hand lang siya, Sir Kira. Hindi ko kasi afford na mag-brand new. Cash man o installment. Hindi ko kayang mag-monthly ng ganun kalaki. Pinag-ipunan ko talaga yon mula sa sahod at sideline ko ng ilang taon. Kaya sobrang saya ko talaga na makakita ng gusto kong sasakyan na kaya sa budget na meron ako. Pinuntahan ko agad yon kasama ang isang kaibigan na marunong tumingin ng sasakyan. Ang pinaka-issue lang na sinabi ng seller, minsan daw nagpapatay sindi yung dome light. Malamang daw ay loose wiring, which is hindi naman malaking issue para sa akin noon. Kasi nga swak sa budget ko. Maayos ang takbo ng sasakyan nung i-test drive ko. Okay pa yung itsura ng sasakyan sa loob at labas. Kumpleto ang papel at bagong rehistro din. Yun lang dome light talaga. So eto na, Sir Kira. Yung unang gabi na umuwi ako gamit yung sasakyan na yon, doon nagsimulang magpatay sindi yung dome light. Kahit pirming naka-off lang naman siya. Hindi ko pinansin yun nung una. Naisip ko agad na kausapin yung kaibigan kong marunong gumawa kung maisisingit niyang gawin yon. Pero nung maabutan ako ng red light at huminto ako, bumilis yung pagpapatay sindi ng ilaw. Napasilip ako sa rearview mirror ko. Tapos nagulat ako na parang may silhouette akong nakitang nakaupo sa likod ko. Napalingon agad ako sa second row pero wala naman akong nakita. Pagtingin ko ulit sa salamin, wala naman na. Natawa na lang ako sa sarili ko. Kako pa, mukhang nagkaroon ng epekto yung pinanood naming horror movie sa office kanina bago ko umuwi. Kaya kung ano-ano tuloy yung nai-imagine ko. Ang ginawa ko, nagpatugtog na lang ako sa cellphone ko. Pero hindi na rin talaga nawala yung kilabot ko. Kaya binilisan ko na lang din yung pagdadrive ko para makauwi na. Pagdating sa bahay, chinek ko pa rin yung backseat. At wala namang kakaiba. Tumigil na rin yung pagpapatay sindi. Sabi ko pa, hindi na ako manunood o makikinig ng horror bago ko umuwi. Para hindi ako kinakabahan ng ganun. Kinabukasan ng umaga, pagpasok ko pa lang sa kotse, napansin ko na agad na may kakaiba. Hindi ko lang ma-pinpoint kung ano. Kaya hinayaan ko muna. Pag-park ko, inabot ko agad yung bag na inilagay ko sa passenger seat. Doon ko na nakita yung kakaiba. Kasi nakakabit yung seatbelt. Hindi ko naman ginagalaw yun. Minsan nga nasa kalagitnaan na ako ng biyahe bago ko pa mapansin na hindi pala ako naka-seatbelt. So tinanggal ko yun tapos lumabas na ako ng sasakyan. Hindi yun nawala sa isip ko buong araw.
pati yung pagpapatay sindi ng ilaw. Minessage ko na yung kaibigan ko. Kaso sabi niya marami daw siyang gawa. Kaya ang sabi ko, tanggalin na lang muna niya yung wiring sa dome light para hindi na magpatay sindi yung ilaw. Nawawala kasi kako ko sa focus sa pagdadrive kapag nagpapatay sindi yung ilaw na yon. Pumayag naman siya. Bago ako umuwi, ay natanggal niya na yung pagkakakabit ng wire ng ilaw. Nung gabing yon na umuwi ako, wala na nga yung pagpapatay sindi, kaya napanatag na ako. Kinabukasan rest day ko. Nilinisan ko yung sasakyan. Una kong ginawa ay tinanggal ko yung mga kalat sa loob. Pag-open ko ng compartment, ang daming papel at mga resibo. Tapos meron pa doong lumang rehistro. Babae yung nakapangalan, lalaki yung nagbenta sa akin. Sa sobrang curious ko, sinearch ko yung pangalan na nakalagay. Nakita ko naman agad, pero ang bumungad sa akin ay mga pagbate ng pakikiramay sa Facebook. Yung unang may-ari pala ng sasakyan ay namatay sa isang road rage. Kinilabutan agad ako nun. Kinabukasan nung papasok na ulit ako sa trabaho, napansin kong nakakabit na naman yung seatbelt ng passenger seat. Kinagabihan nun habang pauwi ako, nagsimula na namang magpatay sindi yung dome light. Nagdasal ako nun sa isip ko. Paulit-ulit hanggang sa makauwi na ako sa bahay. After nun, hindi ko na ginamit yung sasakyan. Nangihinayang man dahil gustong-gusto ko talaga yung sasakyan na yon, ibinenta ko na lang ulit. Tinaasan ko na lang yung presyo para hindi ako gaanong manghinayang. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Same issue lang yung sinabi ko dun sa nakabili. Nagilty ako ng konti. Pero hindi ko naman pwedeng sabihin na may something yung sasakyan. Dahil siguradong mahihirapan at matatagalan na akong ibenta yon. Sana lang, nagawan na nila ng paraan. O kaya ay naipabless muna nila. Sa takot ko kasi nun, hindi sumagi sa isip ko na ipabless yung kotse. Hanggang dito na lang talaga. Sana mabasa nyo ito. Salamat. Ako po si May. Hindi ko totoong pangalan. Supervisor ako sa isang power plant sa probinsya ng Rizal na hindi ko na lang din po muna papangalanan para hindi na rin makapagbigay pa ng sobrang atensyon sa publiko. Pribadong kumpanya po kasi ang nagmamay-ari nito at madaling makikilala kasi iilan lang naman po ang power plants dito sa probinsya. Subscriber niyo po ako sa Spotify channel ninyo noon pang 2022 o 23 at halos maubos ko na po ang mga stories ninyo. Madalas po akong nakaspeaker sa laptop kapag nasa loob ako ng office at talagang tahimik at nakikinig yung mga kasamahan ko sa work kapag nakikinig ako sa inyo. Boss Kira, kayo na lang po ang bahala kung paiikliin o aayusin nyo tong story ko. Baka kasi intro pa lang napahaba na ako. Noon pa man, may mga bali-balita na dito mula sa mga lokal na nagtatrabaho dito sa planta na mayroong mga nagpapakita talaga. Sa totoo lang, hindi talaga ako naniniwala noon kasi wala naman akong nakikita. Hindi po bukas ang third eye ko, kung totoo man yon. Kaya hindi ko po alam yan. Dapit hapon noon at napa-overtime na naman ako sa office. Nagmamadali na akong umuwi kasi malakas ang usap-usapan na may nagpapakita along the way sa kalsada sa loob ng planta. Meron na naman daw po kasing nagpakita sa isang trabahante ilang araw lang ang nakakalipas. Opo, babae ako at nagmamotor lang ako pagpasok at pauwi mula sa trabaho. Yung kalsada po na yon ay 2 kilometro ang layo mula sa gate. Lubak-lubak din yung daan at magraba.
Kaya hindi ka talaga makakapatuloy ng takbo ng motor, kundi madudulas at matidisgrasya ka. Wala din pong ilaw sa kahabaan ng kalsada na yon. Tanging ilaw lang ng motor mo ang liwanag doon. Magubat din po ang kahabaan ng kalsada na yon. Kaya kung may mangyari man sa'yo doon, walang makakaalam. Nasa gates lang po kasi nakaposisyon yung mga gwardya. Ayon sa kanilang mga kwento noon, huwag din daw titingin sa side mirror kapag nabiyahe na sa kalsada ng planta. Huwag din daw lilingon sa abandonadong kalsada sa intersection kapag liliko na. At huwag kang titingin ng malayo sa harap mo, kundi doon lang sa harap ng dinadaanan ng motor mo at sa liwanag ng headlight mo. Kaso nung time na yon ay dapit hapon pa nga lang. Kaya palagay din ang loob ko na hindi kailangang intindihin yung mga bili nila. Hindi ko na rin kailangang mag-headlight. So heto na nga. Sa sobrang workaholic ko, bala ko pa sanang mag-work nun hanggang 8 p.m. Kaso naalala ko nga yung mga usap-usapan nun. Sinabihan din ako ng mga afternoon shift ng mga trabahante na umuwi na nga at baka abutan na ako ng dilim sa kalsada na yon. So pauwi na ako. At wala pa ako sa kalagitnaan ng biyahe. Nakakaamoy na po ako ng bulaklak ng patay. Pero sabi ko sa sarili ko nun, baka may puno lang ng ilang-ilang. So ipinagpatuloy ko ang pagmumotor. Malakas ang loob ko nun, Boss Kira. Nilingon ko yung side mirror ko. Kahit pakiramdam ko medyo mabigat yung likod. Huminto pa ako nun sa may intersection para tignan yung abandonadong kalsada. Pero wala. So bumiyahe na ulit ako. Opo, Boss Kira. Pakiramdam ko nun ay may angkas ako. Kasi ang hirap ipihit ng manubela. Pero para sa akin, wala yun kasi wala naman akong nakikita. Pero nung dumaan na ako malapit sa abandonadong building, parang gumaan na yung motor ko. Siguro bumaba na yung nakaangkas kanina. Napansin ko na lang na may batang nakatago sa yellow tops doon sa may kabilang intersection na malapit naman sa abandonadong building. Parang nakaupo siya. Nagtatago siya sa yellow tops at nakatingin doon sa may building na tila ba may tinataguan. Habang dumadaan ako sa kanya, habang paliko, tinitignan ko siyang mabuti. Maikli yung buhok niya, pero parang batang babae. Hindi ko siya mamukaan. Siguro dahil hindi ko suot yung salamin ko nun. Sabi ko sa sarili ko, kanino kayang anak yun? Bakit dinala pa dun sa planta? Bawal yung bata dun . Nung medyo nalampasan ko na yung bata, nilingon ko yung side mirror ko. Nagtaka ako kasi nakatayo na siya sa gitna ng kalsada at nakaharap sa akin. Yung kamay niya nasa gilid lang at nakatitig siya sa akin. Doon ako parang binuhusan ng malamig na tubig, Boss Kira. Saka ko na-realize na yung batang tinitignan ko kanina ay itim lang. Basta itim lang siya. Yung tipong walang liwanag na nagre-reflect sa kanya. Parang anino lang. Tapos animoy nakaharap at nakatingin siya sa akin habang nakatayo sa gitna ng kalsada. Sabi ng sarili ko, hindi tao yan. Humarurot ka na. Boss Kira, sa totoo lang habang ikinukwento ko to, nagtatayuan ang balahibo ko. Yung tipong sarili mo na ang nagsabi sa'yo na tumakbo ka na at iba na yon. Kaya humarurot na talaga ako. Pero medyo binagalan ko. Kasi sabi ko sa sarili ko, baka guni-guni ko lang yun. Sadya lang sigurong malabo ang mata ko. So tumingin ulit ako sa side mirror. At yun yung bagay na pinagsisihan ko. Kasi Boss Kira, yung anino nung bata, nasa likod ko na. Malapit na sa motor ko. Kaya naman humarurot na talaga ako nun. At saktong nakarating ako sa guardhouse.
Tinanong ko agad sa gwardiya kung may bata bang dinala yung management sa planta. Ang sagot naman niya, "Ma'am, wala po. Bakit po?" Sagot ko bakit may bata dun sa may admin building? Hinabol ako. Ipinakita ko pa sa gwardiya na nagsisitayuan yung mga balahibo ko sa braso at pisngi. At talagang naniwala siya na totoo yung sinabi ko. Tumakbo siya at tinignan niya yung intersection na dinaanan ko. Pagbalik niya, sabi niya, "Ma'am, wala naman po eh." Pero sabi ni Sir, dapat hindi na kayo nagpapagabi. Alam niyo naman ang nakaraan. Gusto atang makipaglaro sa inyo ng bata, ma'am eh. Simula nun, Boss Kira, hindi na po ako dumaan doon ng walang kasama, lalo na kapag gabi na o dapit hapon. Marami pa po akong kwento sa planta na to. Pero sa sunod ko na lang din po ikukwento yung iba. Inuna ko lang po yung talagang karanasan ko. Yun lang po. Maraming salamat po sa pagsama ng kwento ko. Ito na po pala yung abandonadong building na tinutukoy ko. Kasalukuyan na po itong dinidemolish, kaya wala na pong nagpaparamdam simula noon. Sa likod po nito, yung intersection kung saan ko nakita yung batang anino. Kwento ko lang po itong karanasan namin ng kaibigan ko. Tawagin mo na lang akong Jules. At si Kevin na kaibigan ko magmula pa nung high school kami. 2023 to nangyari. Nakabili ng sasakyan ng kaibigan ko. Kaya agad niya akong inaya na umuwi sa probinsya namin para lang masubukan yung sasakyan sa long drive. Sabi kasi nang napagbilhan niya, ibalik daw sa kanya kapag may nakitang problema sa sasakyan. Sabado ng gabi kami bumiyahe. Sanay naman kaming bumiyahe ng gabi kasi pareho kaming may motor. At kapag umuwi kami sa probinsya namin, nakamotor kami. Unang beses to na magkukotse kami pa uwi. Kwentuhan lang din kami sa biyahe ng kung ano-ano. At nun ngang nasa Bulacan na kami banda, naalala ko yung mga kwento ng mga tito ko noon sa amin na bumubusi na daw sila ng 3 beses kapag dadaan sila ng tulay. Sinabi ko yun sa kanya. Siyempre hindi naman masamang sumunod kahit hindi ka naniniwala, di ba? Pero tinawanan niya lang ako. Sabi niya, alam daw niya yon kasi nagpahinanti daw pala yung papa niya. Maya-maya, tinanong niya ako kung bakit daw nga kaya at para saan yung 3 busina. Napaisip ako nun. Hindi ko na kasi masyadong tanda talaga kung bakit. Kaya nag-google pa ako. Tapos ayun nga, parang pagbibigay daw yun ng respeto sa mga hindi nakikita. Kaya lahat ng tulay na nadadaanan namin, binubusinahan niya ng 3 beses. Minsan ako pa nga nagsasabi sa kanya na may madadaanan nga kaming tulay dun sa lugar. Pero may isang tulay ang hindi namin nabusinahan. Huli na kasi nang ma-realize naming pareho na tulay pala yun dahil walang ilaw doon sa kalsada na yon. Talagang asa lang kami sa headlight ng sasakyan. Nasa kalagitnaan na yata kami nung magbusina siya. Nagulat pa ako kasi hindi ko alam na tulay pala yun. Pagtapos ng pangatlong busina niya, biglang nag-flick yung headlight. Isang beses lang yon. Pero dahil focus talaga ako sa harap, nakita kong may tinamaan yung ilaw na isang bulto ng katawan. Nakaputi at nakatalikod sa amin. Tapos naramdaman ko na lang na bumilis yung patakbo niya ng sasakyan. Nanahimik lang ako at diretso pa rin nakatingin sa harapan. Pero yung kabog ng puso ko nun, sobrang bilis na. Kahit malamig yung aircon ng sasakyan, nakaramdam ako ng pagpapawis ng palad ko. Huminto si Kevin sa unang gasolinahan na nakita niya.
Gumilid siya. Tapos nilingon niya yung backseat. Tinanong ko kung bakit. Sabi niya, may nakita daw siyang nakaupo sa likod namin noong nasa tulay kami. Halos napasigaw ako na may nakita din ako. At akala ko pa kako na pareho kami nang nakita, kaya siya nagmabilis ng patakbo. Sinabi ko yung nakita ko na mukhang white lady kasi nakaputi. Pero hindi ko kako nakita yung itsura kasi nakatalikod sa gawin namin. Panay kami mura nun. Hindi kasi kami makapaniwala na nangyari sa amin yun. Sa tagal na naming bumabiyahe ng nakamotor doon, noon lang kami naka-experience ng paranormal. Nagpahinga din muna kami. Hinalma muna namin ang sarili namin. Kasi mahirap na. Baka madisgrasya pa kami kung pareho pa kaming tuliro. 20 minutes din kaming nagpalipas doon. Pagkatapos naming magkape, saka na kami bumiyahe ulit. Nakarating kami sa kanila ng 3:00 na ng madaling araw. Hindi na muna ako umuwi sa bahay. Kasi sigurado naman akong hindi na ako mapagbubuksan ng magulang ko. Kaya doon na muna ako nakitulog. Kinabukasan ng umaga, ginising niya ako. Hinatak niya ako papunta sa kotse niya. Tapos ipinakita niya sa akin yung bakas ng paa sa backseat. Putik yun na natuyo na. Na-confirm niya tuloy na totoo nga yung nakita niya sa likuran namin. Nasabi ko sa kanya, sabuyan niya ng asin yung loob ng sasakyan niya para umalis kung may sumama nga sa amin. Babiyahe pa naman ulit kami ng madaling araw nun dahil may pasok na kami kinabukasan. Pagkatapos ng pangyayari na yon, hindi naman na naulit, Sir Kira. Kasi hindi niya na nakalimutang magbusina bago dumaan ng tulay. Umaga man, tanghali o gabi, kinasanayan niya ng bumusina. Dahil hindi niya na daw yata kakayanin kung mangyayari ulit yun sa kanya. Tapos mag-isa lang siya. Hanggang dito na lang po. Salamat.